Kumuha ako ng gamot mga dre, no? Yung gamot ko sa allergy. Ito yung sa ilong. Parehas pala sa ilong to mga dre, no? Ito tabletas yan eh. Etong isa spray. Nasal spray mga dre, no? Kanina, di ba bumili ako ng kanina mga dre, di ba bumili ako nung ano ba yun? Sa pagpiprintan ng logo mga dre, no? Pagbalik ko sa sasakyan, naka-receive ako ng text. Sabi nung isang caretaker sa apartment mga dre, hindi raw gumagana yung ano niya, yung dryer, yung dalawang dryer ng damit mga dre, no? Kaya pupunta rin ako ngayon. Anong oras na ba? 4:20 mga dre, no? Pupunta ako ngayon. Tapos tumawag din sa akin yung may-ari ng apartment. Kasi nga, ano mga dre, no? Di ba may sakit yung pinalitan ko? May cancer. Nagpapa-chemotherapy. Ngayon, yung mga tools niya, binili nung amo ko mga dre, no? Nung may-ari ng mga apartment, binili nila. Tapos sabi niya, tumawag siya ngayon sa akin. Sabi niya, madami silang dalang tools. Baka daw pwede magkita kami at titingnan ko yung mga dala nilang tools mga dre, no? Kaya tamang-tama rin yung punta ko doon ngayon. At doon tayo pupunta ngayon mga dre. Mga dre, paano ba yan? Ano ulit ito? Pasalamat portion mga dre, no? Thank you na naman sa inyo. Mayaman na tayo sa sa pasasalamat mga dre, no? Thank you mga dre, At sana nga magkatotoo yan mga dre, no? Pupunta ako ngayon sa part-time mga dre. Kakabanggit ko lang pala, no? Punta na tayo ngayon doon. Titingnan ko lang kasi nga kawawa naman yung mga tao ron mga dre, no? Walang dryer na magamit at kawawa din naman ako kung wala akong part-time ngayon. Nakatulong ka na, natulungan ka pa, di ba? Ito yung dalawang dryer mga dre, no? At base sa aking pag-aanalisa mga dre, ito ay ubod na, nandudumi. Tingnan nyo yung galing sa loob yan mga dre, no? Tinanggal ko dahil nga sobrang dumi ng ng loob. So hindi na masyadong nakakapag ng hangin mga dre, no? Nakakabuga o basta hindi na masyadong gagana mga dre, no? Clog na ng alikabok pambira. Ito kailangan kong buksan kasi hindi raw to umiinit. So, baka yung heating element niya o kaya yung parang yung fuse niya mga dre, no? Paano ba? Siguro hindi na muna to. Ito muna kung gumana. Kasi ito umiinit pa to. Kulang lang sa sa buga talaga. Ito bago pa raw to. Wala pang 1 year. Kaya ayokong pakialaman. Sako pa to ng ng warranty mga dre, no? Kaya titingnan ko yung resibo nito. At yun, maipagawa pa nila to mga dre, no? Anyway, wawalisan ko yan. Tapos may vacuum ako, babacuumin ko to. Para tingnan natin kung may mabago. Pag wala, tsaka ako bubuksan mga dre, no? Pero ito gumagana pa. Talagang yung lang mga dre, no? Yung lang, yung loob lang. Kasi mga dugyot kasi ang mga dre, no? Kaya sabi ko nga mga estudyante, grabe. Tingnan nyo to mga dre, Eto. Tingnan nyo yung loob. Ayan, may sipit. Parang nagkasipit yan, di ba? Kaya dapat buksan talaga to at saka linisin talaga ng todo-todo mga dre yung loob na ito. Anyway, tingnan natin kung kung paano gagawin. Pero ang tansya ko rito, yung rito mga dre, no? Yung problema na ito is yung niya, yung fuse. Dito na tayo sa bahay mga dre, no? Anong oras na ba? Gaganon dapat ako, wala pala akong relos, no? 6:16 mga dre, no? Rin tayo. Naka 2 oras din tayo dun sa pinuntahan natin mga dre, no? At okay. 'Di ba? Panggas din 'yun mga dre, no? Tapos yung kahapon hindi ko pa pala nasisingil. Ano naman 'yun? 1.5 oras. So, more than panggaas mga dre, no? Pang grocery na 'yun. Pang grocery na for 1 week. Malaki-laki na 'yun mga dre, no? May i-share ako sa inyo mga dre, no? Spot Pinoy. Pambihira mga dre, no? Spot Pinoy. May na-interview kami mga dre, no? Sa Spot Pinoy na
kung saan napakamura ng bahay sa kanila mga dre, no. Sabi niya nga, yung bili niya, imagine mga dre, yung bili niya sa bahay niya is 400,000 mga dre, 400,000 Canadian dollars sa British Columbia, sa Victoria mga dre, no. 400,000, pero mga dre, mas may mura pa ron. Alam niyo ba kung magkano? 120 o 130,000 mga dre, yung isang duplex, yung katulad nung mahirap i-describe mga dre, basta duplex, parang magkadikit yun mga dre, magkadikit na bahay na may hati sa dalawa, may hati sa gitna mga dre, no. Yun basically yung duplex. 120, so sobrang mura mga dre, no. Ang duplex dito o kahit malayo-layo rito is nasa 300,000 o 400,000 na mga dre, no, dito dito sa amin sa Quebec. Sa ano lang pala mga dre, no, sa abot ng kaalaman ko mga dre, kasi may mas malayo pang remote area rito na mas mura mga dre, no. Ngayon, eto mga dre, yung condominium doon sa lugar nila is 90,000. So sabi ko, napakamura. Kaya lang mga dre, yung pala nasa British Columbia sila, sa Victoria, from the town yata mga dre, no, from the ano bang tawag yan, yung capital ng British Columbia mga dre, no, yung Victoria. 6 hours away yung sa kanila. Sa pinakataas daw sila mga dre, no. At yung population doon ay 600. Sabi ko, talaga, grabe. Sabi ko, okay, mura yung bahay. Let's say, bumili ako ng bahay dyan. Ano yung magiging trabaho ko? Diba? Ano yung opportunity? Yung opportunity para sa akin. Kasi nga, imagine mga dre, no, 600 people. So, ibig sabihin, parang maliit yung community mga dre, no. Yung mga kapitbahay niya doon mga dre is mga matatanda na. Parang yung lugar na yon is yung doon nagre-retire yung mga tao doon pumupunta mga dre, no. Kaya sabi ko, anong pwede kong kung pwede kong maging hanap buhay yan. Pero siya mga dre, no, sabagay siya kasi yung na-interview namin mga dre, no. Abangan niyo mga dre, no. Ang trabaho niya is may business siya na ano ba to? Online business mga dre, no. Dati may trabaho siyang isa, tapos may online business siya. Ngayon medyo gumaganda yung online business niya, binitawan niya yung trabaho niyang regular, pinagpatuloy niya yung online business niya. Kaya sabi niya, pabor sa akin tong lugar, hindi ko problema yung trabaho kasi nagagawa ko yung trabaho ko kahit nasaan ako. Yun ang sabi niya mga dre, no. Pero napag-usapan nga namin na sabi ko, pambihira, 600 na tao, anong pwede kong itayo, anong pwede kong maging hanap buhay, anong pwede kong maging negosyo. Sabi niya, Rice, pwede kang mag-ano rito, yung magpalit ng mga oil, mag-oil change ka, yung mga matatanda. Sabi niya gano'n. Sabi ko nga, pwede, no, magandang idea yan. Kasi, kahit siguro kaka-oil change lang nila kahapon, magpapa-oil change sila uli ngayon sa'yo, para lang may makausap sila mga dre, no. Yung gano'n, kasi nga, napaka-remote mga dre, no, 600 na tao sa isang community. Pero no, pinakamalapit sa kanila, I think, sabi niya is 40 minutes na drive. Yun naman, 7,000 daw yung doon, yung population doon. Tapos merong sumunod doon na 2,000 naman yung population. Doon daw medyo yun nga, no, yung sa 7,000 na population, yun medyo maganda-ganda na ron. Marami ng ron mga dre, no, marami ng pamilihan, marami ng establishment. Pero yung 600, sabi niya nga, kung may namimiss siya na isang bagay, pag umaalis sila, lumalabas sila sa town nila, is yung masarap na kainan mga dre, yung restaurant. Willing ka ba tumira sa ganun mga dre, no? 600 lang kayo. Sabi niya pala wala silang internet doon mga dre, no? Ang ginagamit niya is Starlink. Tapos ang nakakatuwa ron mga dre, no? Sabi niya, ito ang pinakamaganda rito Kuya Rice, no? Kasi ang tagal ko na sa Canada, parang ilang taon na yata, wala pa siyang mga dre, no, family doctor. Pero nung nakarating siya ron, agad-agad nagkaroon siya ng family doctor mga dre, no? Tapos lahat ng bagay doon, kumbaga madaling gawin. May ospital yata silang maliit doon o clinic na kung saan pwede kang pumunta dahil nga konti lang kayo. So konti lang yung pasyente mga dre, no. At yun, nakakuha agad siya ng family doctor. Dito mga dre, no, medyo matagal na ako nag-aantay. 3 years na mahigit. At wala pa rin kalinawan yun mga dre, no. Pero ganun pa man is nakakapagpa-check up naman ako pag gusto ko. Yung sa blood test, talagang matagal mga dre, no. Wala akong magagawa. Maaaring sa lugar nyo dito sa Canada, mabilis. Katulad nung kay sa nakausap namin, no, si MC.
Sa kanila mabilis kasi konti lang yung population nila. Eh dito po, talagang napakarami ng tao rito mga dre, no, sa Montreal. At yun ang problema mga dre, no? Talagang pipila ka ng napakatagal. Gaya ng sabi ko, pwede ka namang mabilis, kaya lang magbabayad ka mga dre, no? Eh, ba't ako magbabayad? May libre naman, di ba? Ayan na, ginagawa na. Natuluyan na mga dre, hindi na. Hindi na remedyo. Hindi na remedyo. Success. Ayun na yun. Maraming carbon, ha? Kailangan natin linisin. Saan, ha? Nakatago pa. Oo nga, no? Dami ng carbon. Galing. Ay, may tama. Uno, no? How you know? Shit. Yari, no? May ganun. Kailan ba kayo maglagay ng regular? Ganito pag regular ang ano, labas din. Oh, tinan mo. Ano? Plug yun. Ayun, oo, ano, oo. Yan, no? Plug. Kaya nga, no? Yes. Dahil sa Plug. regular na gas yan. Yes, sa regular gas. Tragis na yan, no? Sala rin na yun. Ano mga din, no? Magana din. Yan ang dahilan. Tragis na. Iiyak ka. Ayan din yan. 4 yan din. Kung ano ba? 1-4, di ba? Yung may sablay na ito. Ito, yung one ang may sablay eh. Saka yung 4. Itong 4 ko nila. Ito ba? Diyos ko. Ayan o. Para sure. Tignan mo. Nako po, inang. Sapat to, di ba? Yan ang ano. Yan talaga. Naka-block siya. Talagang ano na. Malapit na lahat pumalya. Hindi masyado. Pero yung 4 at saka 1 and 4. Oh, ito konti pa. Pero parang katulad to sa uno eh, oh. Pero may yung hangin. Kasi dito mo Kaya pala nawalan ako ng power nung ano, nung nakaraang araw mga dre, no. Ay, pengin grasa. Takip na siya. OT na to mga dre. OT na. Yung pecha na, pambira. 6:17. Sino magdadrive? Ikaw na? Ikaw magdadrive? Ikaw? Ganda ang mandar ngayon ah. Oo, tahimik. Test road. Alin ba dyan ang papalitan mong transmission? Ayun pa, isang puti. Ano nangyari sa puti na yun? Yung Corolla.
Yung puti na yun, na-accident yan. Kay ano yun? Kay Lazaro. Dito sa kabila. Papagawa pa? Akala ko sa'yo eh. Scrap na yan. Scrap na yan, pre. Wah, lastik. Apakabilis mo, red light. Putagis na yan. 120. 120 yan? Oo. Apakabilis na. Kala ko di aabot sa ano eh. Para ma-reset. Wala na. Okay, yan. Bakit? Wala na yung ilaw. Ganun pala yung pag ma-reset para mabilis ma-reset. Para mabilis ma-reset. Kailangan bibirit mo. Oh. I-red line natin. 20. Hindi kaya. May arit. Oo, hindi kaya. May arit eh. Ito dito. Taon. Bilis na ba? Bilis. Bakit pag ganun din na sablay ang injector pag pinalitan mo, hindi ka makakabirit? Bibigay? Hindi. Tsaka ano, parang Hirap? yeah, palyado siya. Ito mo, walang kapalya-palya. Oo. May sports mode ba ito? Wala. May sports mode yan eh. S, naka-S ka yata eh. Ah, hindi, naka-D ka pa lang. Ay, may S yun oh. Mas malakas ang ano niya. Mas mabilis ang torque niya. Oo. Yung marangkada. Mabilis. Oo. Mabilis yung marangkada. Mabilis ang arangkada pag ano, naka-sport. Diyan ako, ano, nawala ng power. Naka-sport Yes. ako. Oo. Pag biglang umilaw yung ano, check engine eh. Yeah. Eh, ito, ayan o. Pero parang mas mabilis ang drive. Ha? Parang mas mabilis yung drive. Hindi ah. Hindi, pag uminit na yan. Ah, yeah. Oo. Nararamdaman ko agad. Yan. Mabilis ang torque niya pag ano. Ano kaya? Preno na ba yung sumablay eh? Okay na. Wala nang problema. Oo. Okay na siya. Long drive pa naman ako, kaya nga ano eh. Kaya kailangan i-prepare mo yung ano. Oo, walas din oh. Mahirap yung patirik-tirik sa daan. Nako po, eh di mas magastos yun. Sa towing pa lang, di ba? Saka ano, hindi ka komportable. Oo, kaya nakakaba-kaba. Yes. Okay, no? Ganda ng suspension, walang kalampag. Ayan natin yung andar ko na ito. Ito daw mga dre, oh. Palit transmission. Year 2006. Dwayne, magkano aabutin ng palit transmission, Dwayne? Ito. 1.5 sama na labor. Sama ng Oo. parts at saka labor. Yan oh. 2006 yan, no? 2006 na model.
Thank you, thank you. Ito rin to, injector mga dre, no? Uwi na tayo. Okay, thank you. Hopefully mga dre, no? Hopefully tumagal-tagal mga dre, no? Dahil ano headache to, it's a headache pambihira. Yan ang katumbas ng mga dre, no? Ng good news natin. Pero sana ito lang, di ba? Kasi okay lang yun Tumining mga dre, tumining nga yung andar niya. Nawala yung hindi na masyadong manginig mga dre, no? Maganda na yung idle niya. Kaya yun. Thank you. Yung mga dre, no? Ano bang tawag dito? Good news no? Maraming good news. Nung isang gabi mga dre, no, nabanggit ni Ina. Yung nga tungkol sa citizenship mga dre, no? Nakapag-exam na po ako. Kaya lang inaantay ko na lang yung confirmation sa mga dre, no, sa naging exam ko. Yun. Nagbayad ako ng 610. Hindi 650 pala. 650 mga dre, no? 650 para sa citizenship. Inaantay ko na lang mga dre, no, yung confirmation nga para sa exam. Hindi pwedeng i-discuss yung tungkol sa exam mga dre, no? Bawal yun. So yun, hopefully mga dre, no? Thank you sa inyong lahat mga dre. At sana maging asul na yung passport natin. So anong plano pag naging asul yung passport? Magdo-dual citizen ako mga dre, no? Yun ang plano ko, yun ang gusto ko, yun ang bala ko mga dre, mag-dual citizen. Kasi mahal ko yung Pilipinas mga dre, no? Alam nyo naman yan talagang pro Pilipinas ako Kaya lang gusto ko magkaroon ng passport ng Canada mga dre. Kasi nga yung yung tawag na ito, kung ta-travel ka mga dre, no, pupunta ka sa ibang bansa na medyo kailangan ng passport, ng visa, at least yung Canada mga dre, no, kumbaga hindi ka na masyadong nangangailangan ng visa. Pwede ka magpunta sa maraming bansa na hindi nangangailangan ng visa mga dre, no. Yun yung isang bagay na yun yung isang dahilan mga dre, no, kaya gusto ko magkaroon ng passport ng Canada mga dre, no. At ano pa ba? Iba pa rin mga dre, no, pag Canadian citizen ka, di ba? Pero hindi ko basta-basta i-give up yung citizenship ko mga dre, no, as Pilipino. Yun, Pilipino pa rin tayo mga dre, na kahit anong mangyari. At babalitaan ko kayo sa mga susunod na araw mga dre, no. Kung ano man, kung magre-retake ako o pipirma o manunumpa ako mga dre, no, o mag-o-taking ako. Kumbaga babalitaan ko kayo dyan mga dre. Wala yung nginig mga dre, no. Kasi dati medyo malakas yung nginig niya. Ngayon kita nyo, hawak ko tong manibela mga dre, no. Parang siya, isipin mo nga hindi siya umaandar Ang tahimik niya, grabe, nakakakaba. Para siyang patay. Pambihira. Maaga pala ako umuwi mga dre, no. Maaga ako umuwi, alas 4. Yun sa Edwin mga dre, no, Tagaytay Garage. Oh shoot. Why? Kainis. Hindi ko alam yung daan dito. Sarado, lagi nalang sarado. Pwede ba ako dyan? Hindi ko alam Dito na nga ako. Kainis. Hindi ko alam yung mga daan dito mga dre, no. Nasanay ako kay Wiz Yun mga dre, no, Tagaytay Garage. Thank you Boss Edwin. Kala ko mga dre, no, maglalakad na ako pa uwi. Iniisip ko ng call a friend para kung sakali, no. Tsaka ano tawag dito, umuwi ako sa trabaho mga dre, no, kasi may OT nga kami ngayon Kaya lang hindi nga ako makakapag-OT na. Kasi nga kailangan ko pa nang dalhin to mga dre. Hindi ako makapag-OT kasi kailangan ko dalhin to. Kasi nga nung isang araw mga dre, no, nagda-drive ako. Tapos tigil kami kasi stoplight
Ngayon, nag-green na, nung umarangkada ako mga dreno, talagang todo tapa ko sa silinyador, ang under ko parang pagong mga dreno. Shit, ano nangyari dito ka ako? Di, ang ginawa ko mga dreno, kumbaga, yung ginilid ko, pinatay ko, tapos in-start ko uli, tapos yun, bumalik sa dati. Hindi ko naantayin mga dreno na tirikan ako sa gitna ng highway, di ba? Imagine, nasa highway ka, mawalan ka ng power mga dreno, di ba? Bibilis na sasakyan, tapos ikaw, bigla kang bumagal. Di naloko na, di ba? Kaya, yun, akala ko na na-fix na siya mga dreno. Kasi nito mga nakaraang araw, hindi na lumalabas yung error code niya. 3 linggo na mga dreno. Sabi ko siguro na-fix na nga nung fuel injector na paglilinis ko mga dreno. Pero nakita niyo naman kung anong nangyari, 'di ba? Ang kapal ng build up ng carbon. Kaya pambihira, buti na lang mga dreno. Buti na lang nangyari agad mga dreno. Pasalamat din ako. Alam niyo 'yun mga dreno, kasi kung nangyari 'yon, kung sakaling biglang lumala yung problema ng sasakyan na nasa malayong biyahe ka o kaya nasa highway ka, mas malaking disgrasya mga dreno. Kaya thankful pa rin ako. Kumbaga yun yung bright side mga dreno, na lumalabas yung problema ng sasakyan. Kung kailan mabagal lang yung takbo mo, nandito ka lang sa banda sa paligid nyo, di ba? Kasi kung nasa highway ka na, doon lumabas yung sira ng sasakyan mo. Hindi natin masabi kung anong pwedeng mangyari mga dreno. Kaya yun na lang siguro, pasalamat na lang, di ba? Kahit nagastusan ng malaki mga dreno. Kahit nagastusan ng libo, di ba? At least safe mga dreno. Yun. Kaya uwi na ako mga dreno. Maraming salamat sa inyo. At yun lang po yung update natin mga dreno. Citizenship, antayin nyo mga dreno. Babalita ako sa inyo kung kailangan ko mag-retake. O kung kailangan kong magmanumpa, di ba? Kung sakali man, pag pumasa ako sa citizenship mga dreno, panunumpa na yung gagawin ko, di ba? Pag hindi, sasabihin ko sa inyo, retake mga dreno. Pag bagsak ako mga dreno. Hindi ko ikakahiya yan. Kasi hindi naman madali yung exam mga dreno. Hindi madali Hindi madali in a sense na kumbaga ang dami ng review, marami kang sasaulahin yung gano'n. Pero nakuha naman sa review. Magaling ka mag-review, mahusay ka. Tsagain mo lang yung review. Yun lang mga dreno. So paano mga dreno, maraming salamat sa inyo. Babiyahin na ako pa uwi kasi may ticket pa kami, 7:16 na pala. Thank you mga dreno sa ulitin Yun, maraming salamat ulit sa mga babahati na congratulations. Thank you. What's the rush? Who's calling?